Mga kwento ni Thelmo. Hello, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Romel. Nakatira dito sa Barangay Himamara, Mahaplag, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng aking inang si Blenda. Kung iyong pahihintulutan katulad ng ibang mga sender mo, ay ibabahagi ko ito sa pamamaraang tila ba ang aking ina ang nagkikwento sa inyo. Subalit ito na. Dekada 80 ng mga panahong yon, nagkaroon ako ng manliligaw. Masasabi kong ang binatang manliligaw ko ang isa sa pinakagwapo sa aming lugar noong kapanahunan. Marami ang mga kadalagahan ang nagkakagusto sa binatang, tawagin na lamang po natin sa pangalang Joey. Pero kahit na marami ang nagkakagusto o halos magkandara pa na ang mga kadalagahan sa tuwing pumupunta sa baryo namin ng binata, marami pa nga ang nagsasabing mga kaidaran kong mapalad umano ako dahil sa dinami-daming mga kadalagahan sa lugar namin ay sa akin nagtapat ng nararamdaman ng binatang yon. Pero magkaganon man ay marami pa rin mga kapitbahay ang may mga kuro-kuro o sa panahon ngayon, chismis tungkol sa binata. Lalong-lalo na ang mga matatandang hindi maganda ang tingin sa binatang yon. Mabait at seryoso ang ipinapakita ng binata noong manliligaw pa lamang ito. Kaya naman katagalan ay hindi ko na naiwasan pa na mahulog ang loob sa kanya. Bukod kasi sa pagiging mabait ay magalang rin ang binata. Kapag kaharap niya ang mga magulang ko ay pinapakita niya ring seryoso talaga siya sa panliligaw. At lahat gagawin niya, mapasagot niya lamang ako. Sa ilang beses ngang nagpabalik-balik si Joey sa bahay namin para manligaw ay nakamit rin ito ang matamis kong oo. Noon ngang sinagot ko na siya, ay nakita kong halos walang pagsidlan ang sayang nararamdaman niya noon. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, maayos naman at masaya ang aming relasyon. Wala na akong mahihiling pa. Bukod sa pagiging mabait ni Joey ay maintindihin rin ito sa relasyon naming dalawa at mataas ang pasensya. Paano ba naman kasi? Minsan, may mga ugali akong may pagkabugnutin at masungit. Kapag wala ako sa mood ay inaaway ko si Joey o kaya naman ay pinagsusungitan ko ng walang dahilan. Pero kahit ganun pa man ang mga pinakita kong pag-uugali sa binata ay iniintindi niya pa rin ako at laging inuunawa. Kaya naman doon ay mas lalo pang nahulog ang loob ko sa kanya. Pero may isang pag-uugali akong ayaw kay Joey. Yun ay ang pagiging tahimik niya palagi at ilag sa ibang tao. Maliban lamang sa mga magulang ko. Yun bang parang may nagawang hindi maganda sa kanyang ibang tao noon? Dahil sa tuwing akmang kakausapin siya o papansin ng ibang tao, ay umiiwas ito at kung minsan ay nahuhuli ko siyang sumisimangot. Pailalim rin ang binata kung makatingin at masasabi mong may kakaiba talaga sa kanya. Bali-balita rin sa lugar namin, kagaya ng iba mong mga kwento, nabantog na aswang na mambabarang ang mga kamag-anakan ni Joey. Partikular na ang kanyang ina. Pinangingilagan ng ibang tao ang tahanan ng pamilya nito dahil takot ang mga yung makagawa ng hindi maganda at baka mamaya ay bigla na lamang umano silang gawan ng hindi maganda ng ina nito. Nga pala, naninirahan sa liblib na purok ang pamilya ng kasintahan ko. Mga mahigit kalahating oras ang lakarin niya bago marating ang bahay namin mula sa kanilang purok. May kaya sa buhay ang pamilya ni Joey. Kahit na nasa liblib na lugar nakatira ay maganda at malaki ang kanilang tahanan. May malapit siyang kaibigan na kapitbahay lang namin at
Yun rin ang dahilan kaya nagkakilala kaming dalawa. Kahit nalaganap na sa lugar namin na ganun nga ang pamilya ni Joey Sir Seth. Kumbaga, bantog nga silang mga mambabarang at aswang. Hindi ako naniniwala dahil sa ibang-iba naman ang pinapakita ng binata sa akin kaysa sa mga sinasabi ng ibang tao, lalong-lalo ni mga matatanda. Kaya malabong totoo ang mga sinasabi ng mga kapitbahay namin noon. Isang araw, habang naglalakad na ako ng pauwi ng bahay, nakasalubong ko ang matandang si Aling Emily. Hinarang ako nito sa daan at tinanong kung kasama ko na naman ba raw si Joey noon. Sinabi ko naman sa matanda na kasama ko nga ang nobyo ko kanina pero umuwi na ito. Bakit may kailangan ba ito sa kanya? Naririndi na kasi ako sa mga tsismosang kapitbahay katulad nito. Palagi na lamang nilang pinag-uusapan ng kasintahan ko sa tuwing pumupunta ito sa bahay namin. Hindi naman sa pinag-iisip kita, iha. Kaya lang sana ay huwag kang magtitiwala agad sa lalaking yon. Alam mo namang laganap dito sa baryo nating aswang ang pamilya ng nobyo mo. Mahirap na at baka mamaya, hindi mo alam na palihim ka na pala niyang ginagawa ng hindi maganda. Nainis ako at tumaas ang dugo ko nang marinig ko ang sinabi ni Aling Emily tungkol sa kasintahan ko. Kaya naman hindi ko na napigilan ng sarili. Inirapan ko ang matanda at sinabihang, "Grabe naman kayo kung makapagsalita doon sa tao. Alam mo Aling Emily, mas mabuti bang bantayan mo na lamang yung buhay mo at sariling pamamahay mo kung ano na yung nangyayari dyan. Kaya sa ibang tao yung bantayat mo at papakialaman mo. Kung makapanghusga ka sa ibang tao, akala mo naman ang tinunong pamilya nyo." Diretsa ang wika ako noon. Hindi na ako nakapagpreno pa ng bibig dahil hindi ko talaga nagustuhan ang sinabi nito patungkol sa kasintahan ko. Masyado nang matabil ang dila ng matanda kaya nararapat lamang na kung minsan ay kailangan talaga nitong supalpalin. Diba? Ayon naman dito sa matanda, nagmamalasakit lamang umano ito. Yung mga sinasabi niya umano ay para lamang din sa akin. Bakit pa siya pagsasalitaan ng ganon? Dahil sa inis na nararamdaman ko ay hindi na ako nagsalita pa. Sa halip ay iniwan ko na lamang sa daanan ng matandang si Aling Emily na nagpupuyo sa galit noon. Nakakainis talaga yung mga ganong tao. Ang tanda-tanda na wala pa ring preno ang bibig kong magsalita. Pagkarating ko nga sa bahay ay narinig kong nag-uusap ang mga magulang ko tungkol naman sa kaganapang nangyari sa kalapit bahay naming matandang may sakit. Narinig ko pang kagabi lamang umano ay may umaali-aligid umano na kung ano sa bakuran ng bahay ni Manang Esther. Panay umano ang huni ng aswang na para bang nagkukumahog yung makapasok sa loob ng bahay nito. At habang walang tigil iyon sa paghuni ay sinusumpong naman ng hika ang matanda at walang tigil sa pag-ubo. Nung nagtapon ng asin ang asawa ni Manang Esther sa labas ng kanilang bahay ay nakarinig sila ng malakas na pag-atungal na para umanong merong nasasaktan nun. Kaya ikaw Milagros, dapat bumili ka ng maraming asin tsaka mga bawang para kung sakali mang bumalik ang aswang na yun at napunta dito sa bahay natin, may panlaban tayo sa nilalang na yon. Wika pa ng aking ama sa aking ina. Oo nga, dapat talaga'y maganda tayo ng mga pangontra sa aswang. Hindi natin alam kung ano ang mga sumunod na mangyari. Ano ba naman yan? Parang nakakatakot na dito sa lugar natin. Tugon ng aking inang napapabuntong hininga nun. Hindi ko na pinakinggan kung ano ang iba pang pinag-uusapan ng mga magulang ko. Pumasok na ako sa kusina. Nagluto na ng pagkain para sa hapunan. Kinagabihan, habang nagpapahangin ako sa may bintana, ay bigla na lamang akong nakarinig ng mahinang paghuni. Sa pandinig ko ay para yung huni ng pato. 3 beses lamang yung humuni kaya ang buong akala ko ay wala lamang yon. Pero makaraan lamang ang ilang minuto,
ay may namataan akong asong may naninilaw na mga mata. Marahan yung naglakad papalapit sa bakuran ng bahay, kaya nakikita kong napakapayat ng aso. Mukhang galisin yon. May kakaibang malansang amoy rin akong nalalanghap at sa pakiwari ko ay nanggagaling ito doon sa asong yon. Medyo kinilabutan pa ako ng bahagya nang makita kong bigla itong umangil habang nakaharap sa gawi ko, na para bang ako ang inaangilan nun. Dahil sa takot ay nagmadali na akong tumayo. Minadali ko nang isinara ang bintana. Sa aktong pagsara ko ng bintana, mga kagiliw, sa maniwala man kayo at sa hindi, bigla na lamang akong nakarinig ng mahinang huni ng wakwak. Para yung bumubulong na sa tenga ko. Kaya naman napasigaw na ako nun, na siyang ikinagulat ng mga magulang ko. Nagpulasan silang tumakbo palabas ng silid. Tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Bakit ako sumisigaw? Sa natatakot na boses ay sinabi ko sa kanila ang tungkol sa asong nakita ko at sa huni ng wakwak na narinig ko nun. Sinasabi ko na nga ba eh. Milagros, akin na yung itak at lalabasin ko lang yung aswang na yon. Galit na wika ng aking ama. Kagad namang kinuha ng aking ina ang itak at mabilis na inabot sa aking ama nun. Nang mahawakan na ni tatay ang itak ay mabilis pa sa kidlat na lumabas siya ng bahay at umikot sa likuran. Maya-maya pa ay narinig na lamang naming nagkakagulo na sa likuran ng bahay. Malakas na nagmumura ang aking ama't napapasigaw pa na para bang may kinakasagupa itong nilalang. Makaraan lamang ang ilang minuto ay bumalik sa loob ng bahay ang aking amang may bahid na dugo nun. Nag-aalala namang tinanong siya ng aking ina kung may sugat ba ito. Ano ang nangyari sa kanya sa likuran ng bahay? Wala. Galas lamang itong sugat ko. Kumpara dun sa aswang na nakasagupa ako. Tugon niya. Tinanong ko siya kung anong nangyari doon. Sinabi ng aking amang nataga niya umano ang nilalang sa braso. Kaya nga lang ay nakatakas umano yun kaagad. Matapos siyang kalmutin sa balikat. Humanda talaga sa akin yung nilalang na yan sa oras na bumalik siya dito. Samit ni ama. Ikaw talaga. Hindi ka nag-iisip bago gumawa ng aksyon. Nagulat na lamang kaming bigla kang tumakbo palabas ng bahay. Paano na lang kung hindi lang iisang aswang sa labas ng bahay? Paano kung bigla kang tinambangan dyan? Anong maitutulong namin sa'yo puro kami mga babae dito sa loob? Paninermo ng aking ina. Sinabi naman ng aking amang huwag nang magdaldal pa ang aking ina. Dahil nangyari na ang nangyari. Isa pa ay hindi naman siya lalabas ng bahay kung alam niyang hindi niya kakayanin ang pakikipagsagupa nun. Sa inis ng aking ina ay hindi niya ginamot ang kalmot na natamo ni tatay sa aswang. Kaya naman ako na lamang ang lumapit kay tatay nun para linisin ang sugat niya. Kinabukasan maaga pa lamang, pumunta na sa bahay namin si Joey. Inaya ako nitong pumunta sa bahay nila dahil may handaan umanong gaganapin. Pagkakataon na rin umano yon na maipakilala niya ako sa mga magulang niya. Teka lang, parang nakakaya namang pumunta sa inyo. Hindi pa ako handa baka kasi hindi ako magustuhan ng mga magulang mo at pagsusungitan nila ako. Wika ako sa kanya. Ano ka ba? Huwag kang mahihiya. Nandito naman ako Tsaka mababait ang mga magulang ko. Gusto lang kitang ipakilala sa kanila. Pangako, hindi kita papabayaan. Pangungumbinsing wika niya sa akin nun. Hindi na ako tumanggi pa. Dahil sa totoo lang ay yun rin naman ang gusto ko. Ang makilala ko ang pamilya ni Joey para naman matapos na ang haka-haka ng mga kababaryo namin nun. At isa pa, gusto kong ako mismo ang magpapatunay
na hindi totoo ang mga paratang patungkol sa pamilya ng kasintahan ko. Kinatanghalian nga ay isinama na ako ni Joey papunta sa kanilang bahay. Nang makarating na kami sa bahay ng pamilya niya, grabe ang kabang nararamdaman ko. Pakiwari ko ay parang may mga dagang naghahabulan sa dibdib ko noon. Pinisil ng bahagya ni Joey ang kamay ko. Nang tingnan ko siya ay parabang sinasabi ng mga ngiti niyang, ayos lang ang lahat. Huwag ako mag-alala. Hindi niya ako papabayaan. Inaya niya ako papasok sa loob ng bahay noon. Pagkabukas pa lamang ng pintuan ng bahay nila, sumalubong na sa akin ang hindi kaaya-aya at malansang amoy. Para bang may sumingaw na kung anong dumi sa banyo nila. Mapanghi, amoy dumi. Nakakasulasok yun sa ilong. Saglit pa akong nagpalinga-linga at hinanap kung may alaga bang pusa o aso ang pamilya niya. Nakailang segundo na ako ay wala naman akong nakikita. Dahil sa ayaw kong maging bastos sa pamilya ng kasintahan ko ay hindi na lamang ako nagpahalata. Tiniis ko ang kakaibang nalalanghap na amoy dahil nakita kong naglalakad ng papalapit sa amin ang mga magulang niya. Nang makalapit na mga ito, magiliw niya akong ipinakilala sa mga magulang niya. Habang ipinapakilala ko ay napapansin kong kakaiba ang tinginan ng mga magulang ni Joey sa akin. Seryoso ang mukha ng mga ito. Para bang hindi natutuwa. Pakiramdam ko tuloy ay hindi ako gusto ng mga magulang niya para sa kanya. Ni hindi nga nila ako tinapunan ng ngiti kahit isang beses man lang. Nakita ko may sugat sa braso ang ina ni Joey kaya napatitig ako rito. Nang mapansin yon ng kanyang ina, sinimangutan niya ako at sinabihang pumunta na kami sa pagkainan para makakain na. Nahihiya naman akong itanong sa kasintahan ko kung ano ang nangyari sa braso ng kanyang ina noon. Bakit may sugat yon? At parang bago lang. Ni hindi man lang nilagyan ng benda o kaya'y tinakpan. Dahil baka mamaya ay mapasukan ng dumi at magka-impeksyon pa yung sugat na yun, di ba? Nung nag-aanda na ng pagkain ng binatay, nakaramdam ako ng pagkaihi. Marahil ay dala na rin yun ng nervyos na nararamdaman ko kanina habang kaharap ko ang mga magulang ni Joey. Kaya naman lumapit ako sa kanya. Nagtanong kung saan ang kanilang banyo. Kagad namang itinuro ng kasintahan ko kung saan banda ang banyong yon. Gusto mo bang samahan kita papunta sa banyo? Sabi niya. Sabi ko'y wag na. Ako na lamang ang pupunta. Para hindi na magpumilit pa ang binata ay dali-dali na akong nagtungo sa banyo noon. At nang makarating na nga, saka pa lamang ako napabuga ng malalim na hininga. Nagpunas rin ako ng noo at napahawak sa dibdib ko noon. Dahil sa labis na kabang nararamdaman ko. Inisip ko na lamang na ganun yata talaga kapag unang beses mo palang na makaharap ang mga magulang ng kasintahan mo. Masyadong nakakakaba at nakakataranta. Dahil hindi ko alam kung ano ang dapat gawin nun. Tapos parang alam mo yon, parang hindi ka patanggap. At nandun pa yung pakiramdam na sa akin lang nakatuon ang pansin ng mga tao. Ilang segundo na ang nakalipas na nasa loob ako ng banyo ay nakarinig ako ng boses sa may labas. Sa pakiramdam ko ay boses yon ng mga magulang ni Joey. Nag-uusap ang mga ito. At ako ang pinag-uusapan. Siyempre, dahan-dahan akong nakinig. Itinapat ko yung tenga ko sa may pintuan nun. Narinig ko pang sinabi ng ina ni Joey na dapat ay hindi na ako dinala ng anak nila sa bahay nila dahil baka may magawa pa umano siyang hindi maganda sa akin nun. Sinabi naman ng ama ng kasintahan kong maghunos dilito. Hayaan na lamang umano at respetuhin ang kagustuhan ng anak nila. Kung saan masaya ang kanilang anak, ay mas maiging
suporta na lamang umano nila yon. Hindi. Unang tingin ko pa lang sa babaeng yon, hindi ko na siya gusto para sa anak natin. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa ng kanyang ama. Dinig na dinig ko yun sa banyo. Ewan ko ba, Sir Seth, kung bakit hindi nila inisip na naririnig ko sila. Dahil tila nakalimutan nila na naroroon ako at napapalakas na ang boses. Ang garalgal na boses ng kanyang ina na animoy may halak. Hindi naman kumibo ang ama ni Joey noon. Pero nanlaki ang mga mata ko nang marinig kong nabanggit niya ang tungkol sa aking ama. Ano ang nagawa ng aking ama sa kanya? Bakit parang galit na galit siya nang banggitin niya ang tatay ko? Nakikita mo namang masaya yung anak mo, di ba? Bakit hindi mo na lamang siya pabayaan? Hayaan mo na siya kung ano ang gusto niya sa buhay. Hayaan mo maging masaya ang anak mo. Wika ng ama ni Joey noon. Narinig kong nagwika ang ina ng binatang nag-aalala lamang siya para sa anak nila. Kaya nagagawa niya mga bagay na yon. Dahil baka mamaya ay maulit na naman ang nangyari noon. Sa oras na maulit yon, Joey, ito ang pakatandaan mo. Hindi ako mangingiming gumawa ng karahasan para sa nag-iisang anak ko. Ayoko nang maulit pang nangyari nun. Naiintindihan mo ba ako? Wika ng ina nito. Grabe ang kabang nararamdaman ko. Parang ayaw ko nang lumabas ng banyo nun. Ikaw ang bahala. Basta ako pinagsabihan na kitang hayaan mo na lamang kung saan masaya ang anak mo. Tugon naman ng ama nito. Kasunod noon ay ang mga yabag ng paang naglakad ng palayo. Ilang segundo pa ng katahimikan. Nang mapagtanto kong wala na mga magulang ng binata ay saka pa lamang ako lumabas ng banyo. Sa isip-isip ko, kung totoo nga ang kutob ko, hindi ako gusto ng mga magulang ni Joey, pero ang hindi ko maintindihan, ano ang ibig sabihin ng kanyang ina? Malungkot ang mga mata at bagsak ang balikat ko nang bumalik na sa kinauupuan. Nang makita naman ako ni Joey ay nakangiti itong naglakad ng papalapit, bitbit ang pagkain at nagtanong kung ayos lamang ba ako noon. Pilit ang mga ngiti sa mga matang nagwika kung ayos lamang ako. Sigurado kang ayos ka lang talaga? Tanong niya na parang hindi ito kumbinsido. Simula nang kausapin ako ng mga magulang ni Joey, hindi na ako muling kinausap pa. Hindi na ako tinapunan ng pansin. At sa paglipas ng mga oras ay inayana ako ni Joey na ihahatid na ako pa uwi nun. Magdadapit hapon na kasi at baka mag-aalala na umano ang mga magulang ko. Nung magpaalam na kami sa mga magulang ni Joey, sumimangot ang ina ng binata ron. Sinabi nito sa kanyang anak na bumalik ito kaagad pagkahatid niya. May pag-uusapan umano sila. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng binata nun. Nang maglakad na kami at nakalayo-layo na sa bahay ng binata ay doon na ako naglakas ng loob na magsalita. Sinabi ko sa kanya ang mga kakaibang napapansin ko kanina. Humingi naman ng tawad si Joey sa akin sa kakaibang ipinapakita ng pamilya niya. Siya na mismo umano ang nahiya sa akin nun. Siya nga pala, wag mong sanang mamasamain ha. Itatanong ko lang sana kung may nililihim ba yung pamilya mo. Tanong ko. Alam mo kasi kanina, hindi ko na itinuloy pa ang sasabihin dahil nakita kong biglang lumungkot ang mga mata ng binata. Sinabi ko na lang na hayaan na lamang ito. Hindi na umimik si Joey. Sa halip ay iniba ng direksyon ng paningin. Humingi naman ako ng patawad at masyado na akong nangimasok sa pamilya niya. Ngumiti ang binata at nagsabing ayos lamang yon. Kung pwede lang sana ay
hayaan ko umano siyang makapag-ipon ng lakas loob para ipagtapat niya sa akin ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, hindi naman nagbago ang pagtingin ko sa binata. Palaging malambing sa akin si Joey na para bang ipinaparamdam niya sa akin na umiikot ang buhay niya. Palagi rin itong dumadalaw sa bahay at may mga dalang kung ano-anong pasalubong. Isang araw, kakauwi ko pa lamang galing sa trabaho nang mabungaran ko sa bahay namin ng kasintahan ko. Nandito ka pala, Joey. Kanina ka pa naghihintay? Hindi naman masyado. May hinatid lang akong pasalubong. Sandali pa kaming nag-usap at pagkatapos ay umuwi na ang binata. Nagwika pa ang binatang babalik umano ito sa susunod na linggo. Maghintay lamang umano ako dahil may pupuntahan at aayusin lamang siya. Nang tignan ko ang binata ay medyo kinabahan ako dahil noon ko lang siya nakitang seryoso ang mukha habang nagsasalita na para bang may dinadalang problema. Noong tinanong ko naman siya ay sinabi niya sa akin wala naman umano siyang problema. Hintayin ko na lamang umano siya noon. Ang buong akala ko noon mga kagiliw ay kami na talaga ang magkakatuluyan ni Joey. Dahil sa paningin ko ay napaka-perpekto na ng relasyon naming dalawa. Maliban lang sa pamilya niya. Kumbaga, walang away, silosan o ano pang hindi pagkakaintindihan. Ngunit sadyang mapaglaro naman talaga ang tadhana. Dahil simula nung huling nagpaalam si Joey sa akin ay hindi na siya muling nagpakita. Nung sinubukan kong puntahan ang bahay niya ay pinagsalitaan lamang ako ng hindi maganda ng kanyang ina. At sinabihang lubayan ko na raw ang anak niya dahil hindi ko ba raw nakikita yon. Ang layo umano ng katayuan ko sa buhay kumpara sa kanila. Tigilan mo na ang anak ko kung ayaw mong may mangyaring masama sa inyo. O mas lalo pang rumatay sa higaan ng ama mo. Babala sa akin ang ina ni Joey noon. Saglit akong natigilan at napapaisip kong may kinalaman bang ina ng kasintahan ko sa biglaang pagkakasakit ng aking ama. Pero dahil sa mas na naigang pagmamahal ko sa binata ay para akong baliw na patuloy pa rin sa pangungulit at hindi binigyang pansin ang babala ng ina ni Joey noon. Nakailang beses pa akong nakiusap na sabihin sa akin kung nasaan si Joey. Gusto ko siya makausap. Pero tila nagbingi-bingihan lamang ang ina ng binata noon. Dahil hindi man lamang nito pinakinggan ang pakiusap ko. Hanggang sa isang pangyayari ang naganap. Kinailangan kong lumuwas na Manila para magtrabaho dahil lumuluba na nga ang sakit ng aking ama. Pero bago pa man ako lumuwas na Manila noon, bumalik ako sa bahay ng kasintahan ko. Nagbaka sakaling makita siya sa huling pagkakataon para makapagpaalam man lamang. Kumbaga, closure. Pero bigo pa rin ako. Dahil wala pa rin siya sa bahay nila. Pakisabi na lamang po sa kanyang aalis na ako. Baka hindi na kami magkita uli. Wika ko sa ina ng binata nung huling punta ko sa bahay nila. Masakit man sa aking iwan si Joey ay hindi naman pwedeng hindi ko tulungan ang aking ina sa pagpapagamot sa aking ama. Tanging ako lamang ang maaasahan nun. Lumipas sa mahigit 4 na taon na patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa Maynila nang makilala ko naman si Randy. Katrabaho ko sa restaurant. Sa mga panahong magkasama kami sa trabaho ni Randy, aaminin kong nakikita ko sa katauhan niya ang dating kong kasintahang si Joey. Ang mga mata ng binata, ang pasimple niyang pagngiti at ang mga kilos at pag-uugali ay para bang iisa lamang sila. Kaya naman hindi naglaon ay muli na namang nahulog ang loob ko sa lalaki. Naging magkasitahan kami at hindi nagtagal. Nagpaalam na rin sa akin si Randy na mamanhikan siya. Inalok niya ako ng kasal kaya naman kinailangan naming umuwi sa probinsya noon. Pagka-uwi nga namin sa probinsya,
ay agad nang ginanap ang pamamanhikan sa bahay namin. Ilang linggo lang ang lumipas ay ikinasal na kami. Nang matapos na ang selebrasyon ng kasal ko ay may namataan akong lalaki nun. Nakatayo lamang yun sa hindi kalayuan habang nakatingin sa gawi ko. May bumundol na kaba sa dibdib ko dahil parang nakikilala ko ang figura ng lalaking yon. Joey, sambit ko habang nakatingin sa gawi kung nasaan ang lalaki. Para kasing kahawig ng dati kong kasintahan ang lalaking nakita ko na yon. Maglalakad na sana ako papunta sa lalaking nakatayo sa hindi kalayuan pero mabilis na akong hinawakan ni Randy sa kamay. Malambing na tinanong kung sino ang tinitingnan ko noon. Saglit kong tiningnan si Randy at muling ibinalik ang tingin sa lalaki pero nakita kong nakatalikod na yon. Naglakad palayo. Nakita ko pa ang pagyugyog ng balikat noon na para bang umiiyak. Halika na nga sa loob ng bahay at tinahanap ka na nila nanay. Malambing pa ring wika ng asawa ko. Bago pa man ako tuluyang makapasok sa loob ng bahay, ay saglit ko pang nilingon ang lalaking nakita ko noon. Hindi ako maaaring magkamali. Alam kong si Joey yon. Isang umaga, pagkagising ko ay bigla na lamang sumama ang aking pakiramdam. Napakasakit ng ulo ko at parabang mabibiyak yun anumang sandali. Nag-alala namang nagtanong ang asawa ko kung anong nangyari noon habang nag-aagahan kami. Sinabi ko na lamang na hindi ko alam pero kanina pa nga sumasakit ang ulo ko. Sinabihan niya naman akong uminom ng gamot. Baka hindi lamang umano maganda ang tulog ko, kaya ganon. Sinabihan niya akong magpahinga na muna. Sasamahan niya lang umano si tatay na umakyat ng bundok. Tumango ako at hindi na itinuloy ang pagkain nun. Dahil wala akong ganang kumain ng umagang ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Hindi naman ako buntis dahil kakatapos ko lang datna ng buwan ng dalaw. Inalalayan na lamang ako ni Randy pabalik sa kwarto namin. Lumabas siya saglit ng kwarto at pagkabalik niya ay may bitbit na itong isang basong tubig at gamot. Pinainom niya ako. Matapos kong uminom ng gamot ay lumabas na ito sa silid. Sa maghapong yun ay nakahiga lamang ako dahil sa tuwing kumikilos ako ay parang tinutusok ng matutulis na bagay ang sentido ko noon. Napakasakit. Hanggang sa kinagabihan, nalimpungatan ako nang may naririnig akong boses sa labas ng bahay. Boses ng isang matandang babaeng dumadagoy-ngoy ng iyak. Sobrang nakakapangilabot sa pandinig ang impit na iyak na naririnig ko noon. Na maya't maya ay may pagdangoy-ngoy. Kaya naman napayakap na lamang ako sa asawa ko at nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan, tinanong ko ang mga kasama ko sa bahay kung may naririnig ba silang umiiyak na matandang babae sa labas ng bahay noon. Nagtataka namang sumagot ang aking ama na wala. Anong oras mo bang narinig ang iyak ng matandang babae na sinasabi mo, anak? Tanong niya. Sinabi ko sa kanilang maghahating gabi na nang maalimpungatan ako noon. Imposible kasi na hindi nila marinig yung iyak ng matandang yon. Yung pandinig ko kasi noon, Sir Seth, ay parang napakalapit lang ng taong umiiyak na para bang nagdadalamhati. Nagsipag-ilingan sila at nagsabing hindi nga raw talaga nila narinig ang sinasabi ko. Matapos kong sabihin sa kanila ang bagay na yon, ay sinabi ko sa asawa kong alalayan niya akong pumunta sa may balkonahe. Masakit pa rin talaga ang ulo ko at parang natutumba ako at nawawalan ng lakas noon. Matapos kong umupo ay inilapag niya ang kape ko at nagpaalam na may aasikasuhin siya umano sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, natapos na magluto ng hagaan ng aking ina,
ay muli na naman akong inalalayan ng asawa kong maupo sa pagkainan. Nung kakain na kami, ramdam kong wala pa rin akong gana. Kahit napakasarap naman ng pagkain na kahain sa harapan ko nun. Kahit anong gawin ko ay wala pa rin talaga akong ganang kumain nun. Tinanong pa nila ako kung hindi daw ba ako nasarapan sa mga niluto ni nanay pero umiling ako nun. Kaya lang, hindi ko talaga alam kung bakit wala pa rin akong ganang kumain. Magpatingin na kaya tayo sa paggamutan. Baka napaano ka na eh. Hayaan ni Randy at sunod-sunod naman akong umiling at sinabi sa kanyang wag na. Baka lagnat loob lamang ang nararamdaman ko. Masasayang lamang ang perang pampacheck up namin. Ipapahinga ko na lamang ito. Dahil baka sa susunod na araw ay magiging maayos na ako. Nakailang beses pa akong pinilit ni Randy na magpatingin sa paggamutan. Nag-aalala na umano siya sa kalagayan ko. At dahil sa nanghihinayang naman ako sa perang magagastos namin kung kaya naman ay nakailang beses rin akong tumanggi. Muli, sa maghapong yun ay nakahiga lamang ako. Napakasakit sa ulo. Kahit na ipinipikit ko ang mga mata ko, ay hindi ko pa rin mawari kung bakit nasisilaw pa rin ako nun. Na naging sanhi ng mas lalong pagkirot ng sentido ko. Sa tuwing nag-iisa lamang ako sa loob ng kwarto ay may naririnig akong boses ng isang matandang babaeng. Tila ba bumubulong sa tenga ko. Mamatay ka. Papatayin kitang babae ka. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Mamatay ka. Paulit-ulit na salitang naririnig kong bumubulong sa tenga ko. Kasunod noon ay ang mga lingwaing hindi ko na maintindihan. At sa bawat pagbigkas noon ay talagang nanonood sa kalamnan ko. Para akong tinatamaan ng matinding sakit sa buong katawan. Daig pa ang binugbog ng isang dosenang tao sa sobrang pananakit. Halos mangiyak-ngiyak na ako ng mga panahong yon. Hindi na rin ako nakakakain kaya naglulugaw na lamang palagi ang aking ina. Para lamang kahit papano ay malapatan ng pagkain ng sikmura ko noon. Pero sa tuwing lumalapat yon sa aking sikmura, ay kusang umaakyat sa lalamunan ko ang pagkain. Sinusuka ko lang. Dinala na rin nila ako sa pagamutan. Subalit nakailang beses na kaming nagpalipat-lipat ng pagamutan ay hindi pa rin matukoy-tukoy ng mga espesyalistang tumingin sa akin kung ano nga ba talagang sakit ko. Sa loob lamang ng ilang araw ay napakapayat ko na animoy butot balat na. Nagmumukha na akong buteteng palakang may manas sa paa dahil sa ang laki ng tiyan ko pero buto-buto ang katawan. Humpak na rin ang pagmumukha ko at daig pa ang itsura ng sandaang taong gulang na matanda. Sa bilis ng pangyayari ay halos hindi makapaniwala ang mga kapitbahay naming nakakakita sa akin. May nagsabi pang ang cancer umano ang sakit ko. Dahil bakit ang bilis kong pumayat? Ang iba naman ay nagsabing kinulam umano ako o kaya'y natipuan ng mga engkanto at gusto na akong kunin. Maraming mga kuro-kuro ang kumalat sa baryo namin noon. Dahil nga sa biglaang pagkakasakit ko ay napagbintangan pa ng iilan ang asawa ko. Dahil may buhaya umano si Randy sa palad noon. Simula nung ikasal kami ay bigla na lamang akong dinapuan ng matinding sakit. Paniniwala kasi ng ilang tao, Sir Seth, na kapag may buhaya ka sa palad, ay laging nagkakasakit ang kabiyak mo sa buhay. O kaya naman ang mas matindi ay maaari itong mamatay kapag hindi nagagamot agad ng mga albularyo o antingero. Ang sabi pa ng ilang mga kapitbahay, tanging may mga karunungan lamang sa espiritual na bagay ang siyang may kakayahang makakita ng sinasabi nilang buhaya sa palad. Ang iba naman, sinasabing malas umano kapag may buhaya sa palad dahil palaging nawawalan ng pera.
dahil sa mga sunod-sunod na gastusin at pagkakasakit ng miyembro ng pamilya. Pinayuhan ng asawa kong dalhin na ako sa albularyo bago pa mahuli ang lahat. Magpatingin na rin umano si Randy para makudlitan na ng albularyo ang palad niya, kung sakali mang meron, para na rin maalis ang kamalasang dala niya. Hindi ko alam noon kung ano ang sinasabi nila tungkol sa buhaya sa palad. Dahil sa tanang buhay ko ay yun pa lang ang unang pagkakataong nakarinig ako ng ganon. Hirap na ako makapagsalita. Nangangatog na ang kamay ko sa tuwing iniaangat ko yun para sana'y idaan sa pagsenyas ang nais kong iparating sa kanila. Bakit nga ba nawala sa isipan nating patingnan ka sa albularyo, anak? Wika ng aking ama at natampalang noonon. Nang araw ngang yun ay naghanap kaagad sila ng albularyo. Hindi naman nagtagal ay may nakita sila kaya ora mismo ay dinala ako sa bahay nito. Sus Mariosep, bakit hindi mo pinatingnan kaagad sa albularyo tong anak mo? Tanong ng albularyo sa aking ama. Sinabi naman ng aking amang dahil sa natataranta na umano sila, kung kaya't hindi na pumasok pa sa kanilang isipang dalhin ito sa manggagamot. Sa halip ay sa pagamutang pampublikong ospital umano nila ako dinala. Ewan ko ba kung bakit nawala sa isipan naming dalhin si Blenda sa albularyo. Para bang nablangko kami. Kung nadala na sana namin siya kaagad, baka napagaling na siya kaagad eh. Wika ni tatay nun. Habang nakahiga ko sa mahabang upuan ay nakita ko ang asawa ko. Hindi ito mapalagay. Halata sa kanyang muka ang pag-aalala. Pilit naman siyang pinapakalma ng aking ina at sinabihang huminahon dahil walang magagawa kung sakali mang matataranta ito. Nang hawakan na ng albularyo ang kamay ko, sinabi nitong may nararamdaman siyang kakaibang presensya. Panandalian namang guminhawa ang pakiramdam ko nun. Lumuwag ng bahagya ang paghinga ko nang makita kong bumubuka-buka ang bibig ng matanda at inihip yon sa kanyang kamay. Pagkatapos ay hinawakan akong muli. Noong mailapat nga ng albularyo sa noo ko ang kanang kamay niya, ay naramdaman kong tila ba gumaan at nawala ng panandalian ang kirot at sakit na nararamdaman ko. Delikado ang nangyari sa iyo, iha. Kinulam ka. Kilala mo kung sino ang may kagagawan ng pagkakasakit mo. Dahil minsan mo na silang nakasalamuha. Napatingin ako sa albularyo. Pilit na ibinubuka ang bibig ko para sana'y magtanong kung sino ang tinutukoy niya. Subalit bago pa man ako makapagsalita ay inihayag sa akin ng albularyong kinulam umano ako ng ina ng lalaking minsan ko nang minahal. Galit na galit yon at mukhang balak muna akong pahirapan bago kitilan ng buhay. Magtatanong pa sana ako nang mapansin kong nag-usal muli ng orasyon ng albularyo. Tinapik sa braso ko ng 3 beses noon. Maya-maya pa ay nararamdaman ko na lamang na para bang umiikot ang buong paligid. Hanggang sa unti-unti nang nanalabo ang mga mata ko. At ilang sandali pa ay nawalan na ako ng malay. Hindi ko alam kung ilang oras akong walang malay matapos kong mawalan ng ulirat. Nang magising ako ay gumaan na ang pakiramdam ko. Impis na rin ang tiyan ko. Pero ramdam ko pa rin parang may nakabara na kung anong maliliit na bagay sa lalamunan ko noon. Kung kaya marahan akong pumangon at naupo ng bahagya. Sa pag-upo ko nga ay doon na may lumabas na iilang hibla ng buhok sa bibig ko. Kasunod noon ay wala ng tigil sa pagsusuka. Nung una ay napakaraming tubig ang nailabas ko hanggang sa nagulat na lamang akong may inilabas akong iilang pirasong hindi kalakihang lintang lupa.
Napahawak na naman ako sa sikmura ko at napadiin ng daliri ko sa kadahilan ng patuloy pa rin yung humahapdi na para bang may kung ano ang kumukot-kot. Pero nang naramdaman kong tinapik ako ng 3 beses ng albularyo, ay saka pa lamang ako napahinga ng malalim nun. Maya-maya pa ay bumalik na sa normal ang aking pakiramdam. Huwag kang mag-alala, Iha. Nailabas mo na ang barang na itinanim sa iyo ng mambabarang na aswang. Ngunit ang marka ng aswang, mananatili pa rin sa iyong katawan. Panimulang wika ng albularyo nun. Nagtanong ako kung ano ang nangyari. Habang nililinis ng albularyo ang kalat ko, sinabi niya sa akin ang lahat. Anya, noong pinasapi niya sa katawan ko ang mambabarang na aswang, nagsusumigaw umano ito at nag-iiyak. Tinanong ng albularyo ang nilalang kung bakit umano ako nito nagawang barangin. Sa nakakakilabot na iyak at paghihiyaw, ay sinabi ng nilalang na magpasa hanggang ngayon. Hinihintay pa rin umano ako ng anak niya. Pero sa pag-uwi ko ay nabalitaan na lamang ng anak niyang nag-asawa ako. Kaya ganun na lang ang paghihinagpis na nararamdaman ng anak niya noon. Hanggang sa hindi na nito nakayanat, nagpatiwakal. Bilang ganti sa pananakit ko sa damdamin ng anak niya, ay nararapat lamang umano sa akin ang ginawa niyang pagpapahirap noon. Dahil sinaktan ko ng lubusan ang kaisa-isahan niyang anak. Halos hindi na magkamayaw sa pagbulahaw ng iyak ang nilalang dahil sa hindi nito matanggap ang mapait na kapalarang sinapit ng anak niya. Anya pa nito, pare-pareho kami umano ng aking ama. Dahil nang minsang pinunta niya ako sa bahay para alamin lang sana kung sino ang babaeng kinalolokohan ng kanyang anak, ay natagapan niya ito sa braso. Inamin din ng aswang na siya ang dahilan ng biglaang pagkakasakit ng aking ama noon. Ganti niya umano yon dahil sa ginawang pagtaga sa kanya ng aking ama. Sabi ng albularyo, nararamdaman niya yung sobrang napakalakas ng nilalang. Kung kaya't nakiusap siya rito na tanggalin na ang barang na itinanim nito sa katawan ko. Pero nagmatigas ito at mas nanaisin pa raw nitong mamatay. Maipaghiganti lamang niya ang damdamin ng kanyang anak. Ilang beses pang nagtagisan ng lakas ang aswang at albularyo sa pamamagitan ng pakikipagkumbate ng espiritual. Pero hindi nagpapatalo ang nilalang. Kaya naman ginamit na ng albularyo ang huling alas niya. Ang gamitin ng mutya ng kidlat para patamaan ang aswang na mambabarang. Subalit tila ba nakatunog ang nilalang kung kaya naramdaman ng albularyong agarang binaklas na mambabarang ang tinanim nitong barang sa katawan ko at mabilisang nakatakas nun. Bago pa man mapakawalan ng albularyo ang kanyang mga gabay para mapuntahan ng mambabarang na ito para parusahan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil lang at hindi ko mapapatay ang nilalang na yon. Mahirap na. Baka mamaya gumawa pa uli ng karahasan ng animal na yun eh. Kung hindi man sa lugar nyo, baka sa ibang lugar na naman yun magasik ng lagim. Kaya mas maiging kitilan ko ng buhay ang nilalang na yon bago pa man makapanakit ulit ng mga inosenteng tao. Anyo ng albularyo. Ipinaliwanag ko sa albularyo kung ano nga ba talaga ang nangyari sa aming dalawa ng anak ng aswang. Mula sa simula ay malinaw na malinaw kong sinabi ang lahat na yon. Napalatak naman ang albularyo at naguwikang makapal umano ang mukha ng nilalang. Siya'y naging pabiktima ngayon. Siya naman pala ang may kasalanan ng lahat kung bakit nagpatiwakal ang kanyang anak. Ganun talaga umano ang taong makasalanan. Hahanap at hahanap ng taong mapagsisisihan ng mga kasalanang ginawa nila. Nang sa ganoon ay hindi sila usigin ng kanilang konsensya.
Napahugot ako ng hininga nang sumagi sa isipan ko ang binatang minsan kong minahal. Siya ang lalaking kauna-unahang naging nobyo ko, kaya kailanman ay hindi siya mawala sa isipan ko noon. Huwag mong isiping ikaw ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang dati mong kasintahan. Hindi mo yung kasalanan. Saad sa akin ng albularyo matapos niyang makitang natulala ako ng ilang sandali noon. Matapos akong gamutin ng albularyo ay nagpatingin ang asawa ko at nagtanong kung totoo ba ang sinasabi ng mga tsismosa naming kapitbahay na may dala siyang kamalasan sa buhay dahil may buhaya umano ito sa palad. Natawa naman ang albularyo at napapailing na tinignan ang palad ng asawa ko at sinabihan siyang wala naman siyang bitbit na kamalasan noon. Isa pa, hindi totoong magkakasakit ang kabiyak sa buhay kung sakali mang may ganong klase ang isang tao sa palad nito. Dahil ang totoo niyan, ang ibig sabihin lang kapag may ganon umano sa palad, magastos umano ang isang tao. Palaging nauubusan ng pera at hindi nakakaipon o nakakapagtabi. Kaya't kapag may ganon ng isang tao ay mas mainam na magpakudlit sa kakilala at mapagkakatiwala ang albularyo. Huwag ka masyadong magpapaniwala sa mga tsismosang kapitbahay. Minsan sobra-sobra rin kung gumawa ng kwento yung mga yan. Daig pa yung manunulat ng libro. Natatawang wika ng albularyo. Napapakamot naman ang asawa ko dahil grabe ang pag-aalala niya noong sabihin sa kanya ni Aling Emily na siyang dahilan kaya bigla akong dinapuan ng sakit. Sa paglipas ng mga araw ay dahan-dahan nang bumalik sa dati ang pangangatawan ko. Hindi naman ako pinabayaan ng pamilya ko hanggang sa tuluyan na akong gumaling. Isang araw noon, nabalitaan na lamang naming patay na ang nanay ni Joey. Namatay umano yon sa mga taga sa muka at maraming latay sa buong katawan. Ang sabi ng mga nakakita sa bangkay ay meron umano itong nakasagupang isang batikang albularyo. Ilang araw na pala yung minamanmanan ng albularyong pumatay rito. Noong tuluyan na akong gumaling, pinayuhan ako ng aking inang bumalik na muna sa Maynila para makalimutan ang masalimuot na nangyari sa akin noon. Magumpisa kaming muli ng asawa ko at pilitin kong kalimutan ng kahindik-hindik na nangyari sa akin nang sa ganon ay makapamuhay kami ng masaya ni Randy. Yun ang ginawa naming mag-asawa. Bumalik kami sa Manila para magsimulang mamuhay ng payapa at kalimutan na ang bantog na matanda sa lugar namin. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. So gusto magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook page, sa Instagram, or email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge. Okay? Shoutout po sa dalawang bagong member natin, sina Christine Joy Baskugin and si April Gem Akma. Thank you. Happy 1 month din kina John Leo Hailo, Madam Auring, Grace Gavan, and Marivic Domingo. Happy 2nd month, Eleanor Gabiano and Elaine Pitil. Happy 3rd, Arthur Blas and Emmy Bumatay. Happy 4th, Zion. Happy 5th, Elma Kumaki. Happy 6th, Charmaine Espina. Happy 10th, Maribel Lobrigo and Mirna Cabalonga. Happy 11th, Marifel Baldimora and Krista Jane 123. Happy 12th, Gigi Tiro and Ana 23. Happy 14th, Thomas John. Happy 16th, Jendel 77 and Praise the Lord God Jesus. Happy 18th, Merly Alonso. Happy 19th, Rich Mario Rodan. Happy 21st, Annalyn Steriaga and Daphne Lion Eyes. Happy 22nd, Bolly Sype Mooks TV. Happy 24th, Ang Sundo Horror Stories. Happy 26th, Annalyn Cabonilas. Happy 28th, Maria Andrea Luz Tubianosa.
And Maya Acera, happy 30th. Benji Gallardo, happy 33rd. Dens Densho, happy 34th. Mr. and Mrs. Channel, and happy 36th Elaine Almera, and happy 39th Anya. Sa nag-message naman, Sir, pa-shoutout po kay Eloisa at Eloisa aka Ivana. Kasi nagtampo kaya solo na siya ngayon, at sa buong Tregs family na sumusuporta at laging nakikinig sa inyo, pagpalain po kayo lagi. Salamat from Ron Lingat. And last but not the least, sir, pa-shoutout po kami ng partner ko na si Arnel aka Agoy. I love you lakay, lagi po kami nakikinig sa mga stories mo, sir. More power po, God bless, from Jen Orden. Ay lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit.